Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang batang ginawang collateral upang magbayad ang ina sa pagkakautang. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2020 na pinamagatang Pawn. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Sung Yi, isang Chinese-Korean at isang interpreter ng ministro ng Korea sa summit sa China. Tinawagan ito ng uncle niya para ibalita na natagpuan na nito ang hinahanap nila na mahigit 10 taon na kaya nagmadali itong bumalik ng Korea. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan, taong 1993 kung saan si Park Do-suk at Jong Dae ay nagtatrabaho bilang mga maniningil ng pautang sa Incheon, Korea. Hinahanap nila si Myung-jo na ilang buwan nang hindi nagbabayad ng tubo sa inutang sa kanila. Nang makita nila ito, sinubukan pa ni Myung-jo na tumakas kaya hinabol ito ni Do-suk at siningil sa inutang. Nagdahilan si Myung-jo na kakamatay lang ng asawa niya kaya humingi na lang ito ng palugit. Ayaw itong pagbigyan ni Do-suk dahil matagal na itong hindi nagbabayad sa kanila. Bigla naman itong kinurot ng anak ni Myung-jo. Pinagsabihan ni Do-suk ang bata na ipapahuli ng pulis at sinubukang saktan kung saan nataman niya si Myung-jo. Humingi ng tulong ang anak nito na si Sung Yi sa mga tao sa paligid dahil sinaktan ang ina niya. Pinagtitinginan na sila ng mga tao kaya inalok na lang ni Do-suk si Myung-jo na magsanla sa kanya, ngunit walang kahit anong bagay itong may sasanla kaya kinuha na lang ni Do-suk ang anak niya bilang collateral na kailangan niyang makapagbayad bukas para mabawi ang anak. Kahit ganoon ang ginawa ni Do-suk, mabait pa din naman ito sa bata. Binigyan niya ito ng makakain at laruan, nangako din ito sa bata na ibabalik sa ina pag nakapagbayad na. Samantala, sinubukan naman ni Myung-jo na singilin ang dating pinagtatrabahoan ng asawa, na ibigay na daw sa asawa niya ang sweldo nito at hindi na niya kasalan ang tumakas ito kasama ang ibang babae. Alam ng lalaking illegal immigrant si Myung-jo kaya nagbanta itong isusumbong sa pulis pag hindi tumigil. Sinubukan na lang ni Myung-jo humiram ngunit hindi pa din ito pinagbigyan. Tinawagan na ni Myung-jo ang kakilala niya para humiram ng pera, pagbibigyan daw ito basta gagawin ang pinapagawa sa kanya. Agarang nagpadala ito ng mensahe kay Do-suk upang ipaalam na mababayaran na niya ito bukas, subalit paglabas niya ay hinuli ito ng mga pulis. Kinabukasan sa opisina, napag-alitan si Do-suk ng boss niya dahil sa ginawa niyang pagdukot sa bata na maaaring ikakasira ng negosyo nila. Sinubukang magpaliwanag ni Do-suk ngunit pinapasa uli na sa kanila ang bata. Sa sasakyan tinakot niya ang bata na inabandona na ito ng ina dahil lampas na sa oras ang binigay niya. Inalam na lang niya kay Sung Yi kung saan sila nakatira para maihatid ito. Subalit dahil sa pagkaipit nila sa traffic ay tinakasan sila ng bata. Sinubukan nila itong habulin ngunit hindi na nila ito nakita pa. Kinalauna nang makauwi si Sung Yi, may pulis sa bahay nila kaya nagtago na muna ito. Pag-alis nila ay doon na ito pumasok sa loob kung saan naalala niya na lang ang mga masasayang sandali kasama ang ina. Kinabukasan pinuntahan ni Do-suk si Myung-jo sa immigration matapos itong tawagan, napag-alaman niyang ide-deport na ito ngayong araw patungong China. Nag-alala si Do-suk sa bata kung ano na ang mangyayari sa kanya. Hindi daw ito mahanap ng mga pulis kaya inalam na lang ni Do-suk kung saan ito nakatira. Nag-usap din sila ni Myung-jo na ipapaampun niya na lang ang anak upang hindi ito ma-deport at baka lalong masira ang buhay ng anak. Babayaran din daw ang utang niya kaya nagbigay si Myung-jo ng numero ng tiyuhin ng bata dahil ito ang magbabayad sa kanya at ang kukuha sa anak para ipaampun. Nag-alala naman si Do-suk na baka hindi ito magbayad. Sinabi ni Myung-jo na hindi nagsisinungaling ang ina para sa anak kaya tinanggap na niya ang kasunduan. Pinabigay din ni Myung-jo kay Do-suk sa anak ang litrato nila ng anak at pager saka nagbili na sabihin sa anak na umalis na ito para magtrabaho. Samantala, plano ni Sung Yi na hanapin ang ina. Nahuli naman ang dating si Do-suk matapos umalis ng bata. Hindi rin alam ni Sung Yi kung saan hahanapin ang ina hanggang sa inabutan na ito ng gabi sa daan. May lalaki sanang nagtangkang dudukot sa kanya, dumating naman si Do-suk at iniligtas ito. Humingi na ng tulong si Sung Yi para hanapin ang ina. Sinabi ni Do-suk na nagpunta na ito sa malayo at hindi na ito babalik pa. Naiyak na lang ang bata sa sinabi nito at ayaw maniwala. Sinabi ni Do-suk na susunduin ito ng tiyuhin para ipaampon sa mayamang pamilya. Kung mag-aaral ito ng mabuti ay babalikan daw ito ng ina.
Pansamantala munang naninirahan si Sung Yi sa bahay nila Dusok habang hindi pa ito kinukuha ng tiyuhin niya. Di rin nagtagal ay tumawag na kay Dusok ang tiyuhin ng bata, nangako itong magpapadala ng pera pambayad sa utang at kukunin ang bata, humiling din itong ipasyal na muna si Sung Yi. Kinalaunan pinasyal nila si Sung Yi sa Seoul, habang nasa biyahe nagulat si Dusok na marunong itong magbasa ng Korean. Dahil sa palagi niyang tinawag si Sung Yi na sangla, sinabi ng bata may pangalan siyang Sung Yi. Sinabi rin ni Dusok ang pangalan niya sa bata kung saan alam ng bata ang ibig sabihin nitong matigas na ulo kaya pinagtawanan ito ni Jongdae. Naisip ni Sung Yi na palitan ang pangalan niya mula sa nabasa nito sa daan na Sungbo. Nagustuhan ito ni Dusok dahil kilala ang pangalan sa mga matagumpay na negosyo. Pagkatapos pinasyal nila ito sa mall dahil ito palang ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok ng mall. Habang nagpapahinga sila tinanong ni Dusok kung may gusto pa itong puntahan bago umuwi. Sinabi ni Sung Yi na mayroon itong idolo na mga awit na may concert ngayon, gusto niya sana itong mapanood. Hindi naman nag-atubili si Dusok na ipuslit ito sa konsyertong gusto ng bata. Masayang-masaya si Sung Yi na mapanood ang idol niya. Pinilhan niya din ito ng CD at poster matapos ang konsyerto gamit ang perang nakatago sa medyas nito. Sa sasakyan masayang-masaya si Sung Yi sa binigay ni Dusok at niyakap niya ito bilang pasasalamat. Nang malapit nang aalis si Sung Yi, binigyan ito ni Jongdae ng cake bilang pamamaalam. Biglang nakaramdam ng lungkot si Sung Yi nang malamang aalis na ito dahil palagay na ang loob ng bata na kasama sila. Kinabukasan, hinatid na ni Dusok si Sung Yi sa tiyuhin niya, bago sila magkita nagbanyo na muna ang bata. Nakakita naman ito ng CD player sa tabi kaya binilhan niya si Sung Yi bilang regalo, masayang-masaya ang bata at niyakap siya nito. Dumating na din ang nagpakilalang tiyuhin ng bata, pinagawa ito ni Dusok ng kasulatan patungkol sa nabayaran niyang utang, nagtataka rin si Dusok dahil hindi alam ng matanda ang pangalan ni Sung Yi. Bago umalis binigay niya kay Sung Yi ang litrato ng ina at binili ng tumawag ito sa kanya kaagad pag may problema, naghihinala kasi ito sa matanda. Makalipas ang ilang araw hindi pa rin mapalagay si Dusok kaya tinawagan niya ang pager ni Sung Yi, ngunit hindi ito sumasagot. Naghinala na lalo si Dusok kaya hinanap niya na lang ang address ng bahay ng tiyuhin nito. Natagpuan niya din ito at inalam kung nasaan na ang bata. Nang malaman niyang ibinenta pala ng matanda ang bata, galit na galit si Dusok at inupakan ito. Inalam niya din kung anong address ng bata, ngunit hindi daw ito alam ng matanda. Samantala nakatira na si Sung Yi sa may-ari ng isang KTV bar kung saan ito ang nakabili sa kanya, ginawa siya roong utusan at tagalinis ng bar. Nang magkaroon si Sung Yi ng pagkakataon, kinuha niya ang telepono ng may-ari para kumustahin ang ina. Nagkataon namang nakuha ni Dusok ang bag ng bata at nakita niya sa loob ang pager nito na may mensahe kaya sinubukan niya itong padalhan ng mensahe para ipaalam ang address niya. Natanggap din ni Sung Yi ang mensahe, ngunit mali ang numerong ibinigay ni Dusok kaya hindi niya ito makontak. Isang gabi habang pinaglilinis si Sung Yi ng bar, isa sa customer nila ang naghagis ng baso kaya nasugatan ang bata sa mukha, agaran din naman itong ginamot ng may-ari ang sugat. Nang gabi ding yun naalala ni Dusok na hindi niya naibigay ang area code nila kaya nagpadala ulit ito ng mensahe kay Sung Yi. Di rin nagtagal ay nakontak na ito ng bata na umiiyak. Nag-alala si Dusok kaya inalam niya kung saan ito nakatira. Sinabi rin ni Sung Yi ang address niya, nagulat naman si Dusok nang malamang nakatira ito sa isang bar, galit na galit si Dusok kaya agaran nila itong pinuntahan. Nang marating na nila ang lugar, nakita ni Dusok na may sugat si Sung Yi sa mukha. Nag-alala ito sa bata kaya binasag niya ang pinto upang mailabas ito roon. Humabol naman ang may-ari ng bar sa kanila, hinarap ito ni Dusok na galit sa pagpapabaya nito sa bata. Pinangakuan naman ito ni Dusok na babayaran niya ang nagastos nito sa bata pati ang nasira niyang pinto at agaran na rin silang umuwi para makapagpahinga si Sung Yi. Napagdesisyonan ni Dusok na siya na ang mag-aalaga sa bata. Kinabukasan, nagbenta si Dusok ng mga gamit para lang may pambayad sa may-ari ng bar dahil meron itong kamahalan. Nang magising si Sung Yi nabasa niya ang iniwang sulat ni Dusok sa kanya, masayang-masaya ito na makakasama na niya ulit sila. Sa kasalukuyang panahon, 10 taon nang nawawala si Dusok kaya patuloy itong hinahanap ni Sung Yi at Jongdae. Pinuntahan nila ang ospital na napag-alaman nilang naroon ito, subalit nang tingnan nila ang pasyente,
hindi pa din pala ito si Dusok. Sinabi rin sa kanila ng pulisya na hindi talaga nila mahanap ang pangalang pinapahanap nila. Malungkot na inaalala ulit ni Sung-yi ang nakaraan kung saan pinaopera ni Dusok ang mukha niya kahit mayroon itong kamahalan para lang bumalik ito sa dati. Sinubukan rin ni Dusok na ipasok si Sung-yi sa paaralan para makapag-aral ngunit hindi ito Korean citizen kaya hindi ito pinayagang makapag-enroll. Nagbigay sana ng mungkahi ang guro kay Dusok na maari itong makapasok kung aampunin niya ang bata, subalit ayaw naman pumayag ni Sung-yi dahil nag-alala itong magagalit ang ina. Kinausap ni Jongdae ang bata na magpanggap lang naman silang mag-ama para lang makapag-aral ito dahil pag nangyari yun, siguradong susunduin na ito ng ina. Umayag na din si Sung-yi na mag-aral kinalaunan. Makalipas lang ang ilang taon, lumaki na si Sung-yi na matalino kaya masayang-masaya si Dusok. Dumating naman si Myung-ja para sana makita ang anak. Nang makita niyang sundo-sundo ito ni Dusok ay hindi na ito nagpakita pa kahit kailan. Dumaan pa ang ilang taon, dalaga na si Sung-yi at nasa kolehiyo na. Tinawagan si Dusok ng ina ni Myung-ja para ipaalam na nasa malubha na itong kalagayan. Nakiusap itong dalawin nila si Myung-ja dahil gusto niyang makita ang anak. Agarang nagtungo si Dusok ng China kasama si Sung-yi upang makita niya ang ina. Bonilinan din ito ni Dusok na wag magalit sa ina pag magkita sila. Sumalubong sa kanila ang ina ni Myung-ja na agarang niyakap si Sung-yi nang makita ito ng lola. Nang makita niya din ulit ang ina, naiyak na lang ito na nagkita din ulit sila sa mahabang panahong pagkakoalay. Nagpasalamat naman si Myung-ja kay Dusok sa ginawa niyang pag-aalaga sa anak niya sa kabila ng nangyari sa kanila noon. Inaya ni Dusok si Myung-ja na sa darating na graduation ni Sung-yi ay sana makarating ito. Hindi sigurado si Myung-ja dahil mayroon itong malubhang sakit, ayaw niya na rin mapalapit pa sa anak dahil sa kalagayan niya. Bago sila umalis, nakiusap si Myung-ja kay Dusok sa huling pagkakataon na hanapin ang ama ni Sung-yi. Nagtataka si Dusok dahil sinabi niya noon na patay na ito. Inamin rin ni Myung-ja ang katotohanan dahil karapatan daw ni Sung-yi na makilala ang ama. Kinalaunan pabalik na sila Dusok ng Korea, naiyak na lang si Myung-ja na mawalay na ulit sa anak habang tinitingnan ang litrato ni Sung-yi. Nang makabalik na sila ng Korea, nakita ni Sung-yi ang sapatos ni Dusok na lumang-luma na. Tinawagan niya ito para magpaalam na 3 araw itong mawawala para sa school trip. Sa mga oras na yun hinahanap pala ni Dusok ang ama ni Sung-yi kung saan napag-alaman niyang nag-asawa na ito, bigla namang nakaramdam si Dusok ng pagkakahilo. Nagdaan pa ang mga araw na patuloy na hinahanap ni Dusok ang ama ni Sung-yi. Dumating na ang dalaga mula sa ilang araw na school trip, bago pa ito umuwi binilhan niya si Dusok ng bagong sapatos bilang regalo. Natagpuan na din ni Dusok ang ama ni Sung-yi ngunit masaya na ito ngayon sa bago niyang pamilya. Pagka-uwi ni Sung-yi, tinawagan ito ni Dusok upang makipagkita sa kanya. Nang puntahan niya ito, kasama pala ni Dusok ang ama niyang nang iwan sa kanila noon. Umalis na rin si Dusok upang makapag-usap sila ng ama. Pinagsasabihan naman ito ng kaibigan dahil sa ginawa niyang paghanap sa ama ni Sung-yi. Nag-alala kasi itong magbabago na ang pagtingin sa kanila ni Sung-yi na ngayong nakilala na nito ang ama. Hindi na lang sumagot si Dusok, agaran na rin itong umalis at nagpunta sa silid ni Sung-yi. Tinawagan naman ito ni Sung-yi kung saan sa unang pagkakataon tinawag ito ni Sung-yi na papa, bigla namang naiyak si Dusok nang marinig ito. Hinahanap ito ni Sung-yi at nagpapasundo sa kanya dahil iniwan niya daw ito doon. Masayang-masaya si Dusok at nagmadaling umalis para sunduin si Sung-yi. Subalit habang nasa biyahe na si Dusok, nakaramdam ito ng pagkahilo habang nagmamaneho. Hindi na niya nakontrol ang motorsiklo at tuluyan na itong nadisgrasya. Mula noon hindi na nakita pa ni Sung-yi ang itinuturing na niyang ama. Sa kasalukuyan, gusto nang sumuko ni Jongdae na hanapin pa si Dusok dahil mahigit 10 taon na nila itong hinahanap. Nakakita naman si Sung-yi ng poster sa daan, bigla itong may naalala kaya pinabalik niya si Jongdae sa presinto. Pagdating doon, pinapalitan niya sa pulis ang pangalan ng hinahanap nila bilang Sungbo. Di rin nagtagal nakakuha ng impormasyon ang pulis na may kapangalan daw ito sa isang ospital. Agaran nilang pinuntahan ito doon at napag-alaman nilang naaksidente daw ito sa motorsiklo 10 taon nang nakalipas. Mayroon din daw itong napabayaang sakit sa pag-iisip na ngayon ay malala na. Napatunayan din nilang ito na nga ang hinahanap nila mula sa sinulat nito na sangla.
Nang puntahan nila ito sa loob, nagulat na lang si Sung Yi na isa pala itong mental hospital na kulungan ng mga pasyenteng may sakit sa utak. Pagpasok nila ng silid, hindi na napigilan ni Jongbei at Sung Yi maiyak nang matagpuan na din sa wakas si Dusok ngunit hindi na ito makakilala dahil sa sakit niya. Nagpakilala na lang din si Sung Yi bilang sangla, naalala ito ni Dusok panandalian at pinakita ang CD player na binigay niya noon na tago-tago niya pa din. Nangako naman si Sung Yi na siya naman ngayon ang mag-aalaga sa ama hanggang sa gumaling ito. Nang ibigay ni Sung Yi ang sapatos na regalo niya noon sa ama, nakita niyang palihim palang nag-iipon si Dusok para sa kinabukasan niya, lalo lang naiyak si Sung Yi nang malaman ito at humingi ng tawad sa ama na nahuli ito ng dating. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.